Muntik pang makabangga ng aso. Yo mga Lodi Pancake, kumusta? Napaganda ng araw ngayon para mag-review ng isang magandang motor. Siyempre ang CBR 150R. 2023 na daw to, pero hindi pa to yung may ABS. At syempre sa mga Lodi Cake natin dyan na may balak bumili ng CBR 150R, para sa itong video na to. So mga pancake, ganito. Sa video na to pag-uusapan natin ang quality. Syempre importante yan. Major na decision maker yan when it comes to buying a new motorcycle. Kung gaano katibay yung motor, kung worth it ba sa pera na igastos mo para sa motor. Pag-uusapan natin yung look, yung itsura, kasi major na decision maker din yan when it comes to buying a new motorcycle. Alam ko karamihan sa atin napabili ng motorcycle dahil sa sa itsura, kasi nga maporma yung motor. Well, minsan iniisip natin na nakakadagdag pogi yung motor. Ewan ko ba kung totoo, pero mukhang totoo. kasi napapabili din ako eh. Hindi naman tayo kasi masyadong kagwapuhan. So parang i-compensate lang natin dito sa motor natin. Bihira. Buti lang no, nakakapogi na yung motor. Kasi kumusta naman kung hindi nakakapogi, kumusta naman tayong mga hindi pinagpala na magiging pogi. And another decision maker when it comes to buying a new motorcycle is of course yung comfort. Kasi hindi naman lahat na kailangang magpapogi, kasi may mga pogi na naman na hindi na kailangang magpapogi. So comfort yung mga pinipili nila. Kasi alam naman natin mga Lodi Cake, may ibang mga pancake dyan na pag kahit hindi maganda yung motor na dala nila, pag yun nasa kanila gumaganda yung motor, pumupogi yung motor dahil sa kanila. So hindi nila kailangan ng mapormang motor. Yung kailangan lang nila is comfort. So pag-uusapan natin yan. And then syempre pag-uusapan din natin yung economy, kung gaano siya katipid. Importante yan when it comes to making a decision on buying a new motorcycle. And of course, lastly, pag-uusapan natin yung presyo. Kasi may mga Lodi Cakes tayo dyan na medyo mapera, na kaya namang bilhin yung pinaka mahal na motor dyan. At may mga Lodi Cakes din tayo na medyo sapat lang. Alright, let's go! So yun na nga, papunta na tayo sa look. Kasi minsan yun talaga yung pinakaunang pinakaunang decision maker natin, na kahit na wala namang planong bumili ng motor tulad ko. Kasi nga nung una ko itong makita, CBR 150R, sobrang gwapong-gwapo ko. Eto naman kung i-compare natin siya sa category niya sa ibang company like Suzuki, and of course my R15, yung ka-level lang niya. Hindi siya yung pinaka mabilis sa lahat ng yon. In fact, siya yung pinaka mabagal eh. Pero when it comes to the look, eto subjective to, kasi sa akin lang naman to. Hindi naman fact to, kasi iba-iba tayo ng gusto. Iba talaga yung dating ni tawag dito, ni CBR 150R. Si R15 rounded siya. Si GSX ba yun? Kay Suzuki rounded din siya. Well, maganda naman, wala akong complain. Maganda yung design ng mga motor na yon. It is just that mas maganda to kasi aside from may nakikita kang mga rounded na designs, may edgy din. So it's pretty much a combination of round and edgy design. Kung i-compare mo siya sa mga car, like sa mga sports car, I think I would compare it to Lamborghini, yun, yung mga Ferrari, yun, ganun siya, yung dating niya sa akin. So malamang mukhang malayo sa katotohanan na magkakaroon tayo ng mga ganung sports car, So kahit sa two wheels man lang makakatikim tayo ng ganung mga design. Although the power, well, 150, what is 150? Mabilis lang naman si 150 pagka downtown pagka nasa city ka, nasa town proper ikaw, where maraming mga sasakyan na hindi mo talaga nauubos yung power niya. However, kung nasa highway ka, especially mga national highway na malalapad yung kalsada, wala tong 150 kulang to. Siguro nasa 135 lang daw yung top speed nito. Tsaka hindi rin ako makapag top speed nito kasi nga alam niyo naman yung mga daan dito sa bundok. Yan, may paangat, may pababa, paliko, hindi nawawala. So hindi siya safe
para i-test. Tsaka ang dami pang aso. Aso talaga yung mga killers daan eh. So, yun. Hindi natin siya matop speed. Probably in the future matop speed natin. Now, punta naman tayo sa durability. Yung tinatawag nila na quality. Durability? Quality? Parang lang naman, di ba? Parang may T. Diba yan? So, when it comes to quality naman, eto galing sa perspective to ng isang Honda Wave rider before. Kung naalala nyo pa guys, yung Honda Wave dati, di ba? Pag may Honda Wave ko, sikat na sikat ka na dito sa probinsya namin. Ako, loading ka na nun. Pag may service ka na ganun papuntang school. So, dun ako nanggaling sa Wave, Honda Wave 110 yata. 110 pa yun. So, Honda Wave 110. And when it comes to quality, loads, wala akong masabi. Lahat na yata ng abuso. Lahat na yata ng walang hiyaan. Lahat na yata ng kawalang hiyaan na ginagawa ko sa motor na yon. Well, nagawa ko na lahat. And, hey, what's up? Until now, wala, lumang-luma na yung mga fairings niya, pero yung makina ang linis pa rin, lots. Wala ngang tawag dito, walang leak. So yun, when it comes to quality, at andyan si Honda Click 150 namin. Well, wala akong masasabi when it comes to quality. When it comes to the quality, I would say premium, Mamma Mia. Tama ba? Yun, so sa quality, Honda is equal to quality. Quality when it comes to motorcycle is equal to Honda. So, binaligtad ko lang. And finally, para sa mga pogi na lodi cakes dyan na hindi kailangan ng motor na pogi, comfort. Okay, so sa comfort, lagi kang nakayuko. Like an hour or 2 na biyahe, sumasakit na yung likod mo. Or ako lang kasi medyo tumatanda na tayo. Pero yun yung part na medyo masaklap. Especially loads kung may back ride. Tawag nila yata dun OBR, official back ride. O diba? Social. So pag may official back ride ka, especially pagka pababa, wala yung back ride mo, pasan mo na. Gusto mo yun? Nagdadrive ka pa ng motor, tapos may pasan ka pa. Kasi nga lagi kang nakayuko, di ba? Nakayuko ka, meaning yung weight mo dito papunta sa unahan. So meaning etong kamay mo, eto yung nandito lahat ng way na pupunta, tulad niyan pababa. So nandyan yung weight mo. Kung yung part naman na yan is hindi nagmamatter sa'yo, and then well, wala tayong dapat pag-usapan when it comes to comfort. But then again, when it comes to comfort, kung comfort yung hanap mo, this motorcycle is definitely not for you. Pero syempre, sa mga hindi na biyayaan ng kapugian, so kailangan nating mag-effort ng konti. Alam mo naman, kailangan nating magtiis ganda, tiis gwapo, yun. So sa comfort, wala kang maasahan dito. Hindi siya yung parang gusto mong pang long drive tapos may back ride ka, tapos may dala-dala pa kayong mga gamit. Nako, hindi, wala tong motor na to. So X to X, thumbs down ako dito when it comes to comfort. Para lang to sa mga pogi, para lang to sa mga hindi nabiyayaan ng kapogian. Alright, so punta naman tayo sa economy, kung gaano siya katipid sa gasolina. Well, Honda na naman. So, Honda is known to be very efficient when it comes to fuel. Kasi nga parang yan yung pinaka-selling point nila na it takes you daw from point A to point B sa pinaka-efficient na way. So according to paper, this would reach up to 47 kilometers per liter. Oh, diba? Ang layo na aabuti ng 1 litro mo, lods. Pagka wala kang budget, mga may 50 pesos ka, malayo na rin yung mararating mo nun pagka pinapalayas ka ng mama mo kaya ng misis mo, diba? Or kung kailangan mong sunduin si girlfriend mo, hindi halata na wala kang pera, 50 pesos. Sabihin mo lang kay girlfriend mo na may 50 ka dyan kasi wala akong barya. O, yun na yun. Pwede mo lang panggas. Mahatid sundo mo na siya sa araw na yun. Ang kulit, diba?
nakamotor ka ng CBR 150R tapos wala ka ng panggas. Pero posible yun eh, kasi hindi naman lahat ng mga naka-CBR tulad ko eh, diba? Baka binuelas lang ng isang panahon and then wala nang kasunod, so nakabili ng cash ng CBR 150R and then after that wala nang panggas. So may mga instances talaga na gano'n. Kabayo oh. And delikado yun oh. Ang cute ng mga animals na yan, especially yung mga aso, pero alam nyo super fatal yan pagka sa kalsada plus aso. Nako, it's not a very good combination. That's deadly. And finally mga lods, yung price. So sa CBR 150R nasa 167 siya, cash 167,000 pesos. Now, hindi yan mura ha, yung kung i-compare mo sa ibang mga motor. Hindi yan, you know, it's not cheap. Pero, well, yung kapalit naman nun, gaya nga ng sinabi ko kanina, is yung quality. So, hindi naman na tinitipid. Well, pasensya na mga lods kung hindi ko na masabi yung mga specs dito kasi ang daming nagre-review ng mga spec. Yung 150, 149cc, gano'n. Ang daming mga nag-damage dyan sa YouTube. So yung nire-review ko lang talaga dito, yung experience when it comes to having one of this. So I own it for like 3 months na, and then yan, naka 1,834 kilometers na tayo. So I think may karapatan na rin ako magsalita about sa experience ko dito, di ba? Parang mag 2,000, almost 2,000 kilometers per 2,000 kilometers na yung odometer niyan. So mga lods, it's my first video dito sa channel ko, and I am inviting you all to please like this video and of course subscribe. More to come, and you guys have a blessed. Thank you. Muntik pang makabangga ng aso.